Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Kagalangin. Sa ika-6 at 45 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon at pandaigdigang araw ng komunikasyon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. At ngayon din ay linggo ng pandaigdigang araw ng komunikasyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay isang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago siya umakyat sa langit, inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Lulukuban sila ng banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ako roon, ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli sa kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga lilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila.
Dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kaligtasan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim na kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati na rin sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya'y ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo,
paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Hunyo. Nasa kalahating taon na tayo, no? Ang bilis. At asahan natin ang pagpasok ng tag-ulan. Hindi lang basta, no, nawa hindi perwisyo, dahil pag umuulan na, ibig sabihin, baha. Pero ngayon, sana po ay bahain tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon na siyang umakyat sa langit. Kaya nga pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos ang 6 na linggo ng paghahabilin Jesus sa kanyang mga alagad, pagpapakita sa kanyang mga alagad, ngayon ay panahon na para umakyat sa langit. Kaya nga nung nakalipas na linggo, kung inyo pong maaalala, ano ang iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad? Bago siya tuluyang umalis, ano po ang iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad? Uy. Isip naman din, no? Pag hindi nyo ginamit yung isip, pupurol yan. Ha? Peace. Kapayapaan. Diba? Sabi, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Binibigay ko sa inyo ang kapayapaang hindi katulad ng binibigay ng mundo, kundi ang aking kapayapaan. Tandaan naman natin, ha? Kasi nasa sa atin kung magkakaroon tayo ng kapayapaan, mamumuhay ba tayo sa kapayapaan o mamumuhay tayo sa mga negativity, no, na mga tungkol sa mundong ito. Kaya ngayon, sa diwa ng pag-akyat ni Jesus sa langit, nawa maalala din natin ang mga mensahe na dulot nito. So tingnan natin, no, mula sa kung last week, pinagnilayan natin ang salitang peace. Ngayon naman, pagnilayan natin ang salitang akyat. Sabihin niyo nga po, akyat. Sa tingin niyo kaya, makakaakyat tayo? Makakaakyat o pababa? Pag sinabi nating paakyat, doon sa langit. Pag sinabing pababa, doon sa impyerno. At hindi natin ito pwedeng gawing biro, hindi pwedeng gawing parang baliwala lang. Naku, di naman totoo yan eh. Sige, magkaalaman tayo. Mismong si Kristo na gumamit ng mga talinghaga para ipaunawa sa atin ang katotohanan tungkol sa impyerno at tungkol sa langit. Kaya nga ngayon, sa mismong pagdiriwang natin, itinuturo sa atin ng simbahan na mayroong langit. Kung paanong si Kristo, habang siya ay nagpapaalam, siya ay umaakyat o paakyat sa langit. At laging bukang bibig ni Jesus, aalis ako, pupunta ako sa tahanan ng aking Ama. Doon maraming silid at ipaghahanda ko kayo ng silid na matitirhan ninyo. Totoong may langit. Okay po? Okay. So, tingnan natin. Mula sa salitang akyat, paano ba natin mas maunawaan itong pagdiriwang na ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Tandaan niyo po ha, walang sinumang tao, maging ang mahal na Birhen, maging si San Jose, ang kusang umakyat sa langit. Si Maria, yung may pagdiriwang tayong iniakyat siya sa langit. Hindi siya ang umakyat.
Dahil ito ay isang biyaya o grasya ng Diyos dahil sa Diyos kung kaya tayo ay maiaakyat doon sa langit. Kaya ang letrang A sa salitang akyat ay assurance. Sabihin nyo nga po, assurance. Nakakasigurado tayo. Ang tanging hangad ni Jesus, makarating tayo sa langit. Doon siya nanggaling, bumaba dito para ituro ito at ihanda tayo na mabalik at madala doon sa langit. Assurance natin si Kristo mismo. Kaya nga sa pananampalataya natin, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama para maging tagapamagitan natin. Siya ang magsasabi, sige na tay, papasukin mo na yan. Sige na, namatay nga ako para dyan eh. Papasukin na yan. Yun ang assurance natin. Hindi ang kayamanan natin, ang assurance natin para makapasok sa langit. Tanging si Kristo ang ating assurance. Malinaw? Next letter. Anong letter? K. Ang K ay kingdom o kaharian. Na totoo, gaya ng sinasabi ko kanina, totoong mayroong kaharian sa langit. At doon, dinidescribe na nga ni Jesus. Anong mayroon doon? Kapayapaan, wala ng problema, wala ng sakit, wala ka na ring asawa, wala ka ring anak ng mga pinoproblema. Kasi lahat magiging katulad ng mga anghel. Dito ka lang mamumblema. Dito lang tayo gumagawa ng problema natin. Pero pag nakarating sa langit, doon, wala nang kung anumang mga alalahanin sa buhay. Di ba? So, kung ganito ang pagkakadescribe o pagpapaliwanag ni Jesus, ang next letter ay Y. Ano ang Y? Yearnings. Sabihin nyo nga po, yearnings. Di ba yung Tagalog ng yearning ay yung pag-aasam. Inaasam mo o kaya naman hinahangad mo o hinahanap-hanap mo. Kailangan mong hangarin. Dapat mong hangarin na makarating ka sa langit. Makapasok ka sa pintuan ng langit. Anong next letter? A. At ano ang A? Accountability. Sabihin niyo nga po, accountability. Maraming bilin si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nga sinasabi, humayo kayo sa buong daigdig. Mula Jerusalem hanggang sa buong kasulok-sulukan ng daigdig. Ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. So, kung may mapahamak sa atin dahil walang nagkabigay ng pake, may pananagutan tayo dyan. So, kung tayo din mismo hindi matututong magsisi at tumingi ng kapatawaran, paano tayo? Anong aasahan nating makapasok sa langit? Yung mga misyon na dapat nating ginagawa, kaya nga, tatanungin tayo pagdating doon, ano ang ginawa mo sa mundong ito? At ano ang hindi mo ginawa na dapat mong ginawa sa mundong ito? Accountable ka dyan. Ikaw yan. Si Kristo, naghahanda doon sa langit. Pinaghahandaan niya ang ating pagdating. Tayo kaya? Ako kaya? Pinaghahandaan ko rin ba? Gaya ng nasabi ko kanina, yung assurance natin na kay Kristo. Kasi baka handa tayo ng handa. At anong pinaghahandaan? Magkaroon ng maraming bahay,
maraming pera, maraming material na bagay, na lahat naman yan, hindi kakailanganin sa langit. Iiwanan yan dito, either sunugin yan, o kaya pag-away-awayan yan. Na magiging accountable ka pa dahil sa mga iniwan mo, nagkagulo-gulo ang mga mahal mo sa buhay. Last letter. Letter T. At ano ang T? Tiwala. Trust. Pagtitiwala. Magtiwala tayo kay Kristo. Na sinasabi nga, di ba? Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga taga-Efeso, lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, ipinagkaloob ng Ama sa kanyang anak na si Hesu Kristo. Kaya, sinasabi ni Kristo, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Manalig lang kayo sa akin. Magtiwala lang tayo kay Kristo. Hindi dapat mawala yan. So, kung maunawaan natin ito, hindi malayong isang araw, iaakyat tayo ni Jesus sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, humarap siya sa Ama para sa atin. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, lagi mong gabayan ang aming Santo Papa, mga obispo at ang kaparian, upang manatili silang tapat na saksi at nakapagpahayag ng pananampalataya na siya magbubuklod sa mga manampalataya sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, akayin mo kami tungo sa kapayapaan ang mga pinuno ng mga bansa sa daigdig upang matigil na ang mga digmaan, sig-alot at mga karahasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, tanggawan mo ang puso ng mga media practitioners tungo sa katotohanan upang gamitin nila ang kapangyarihan ng media hindi para sa makasariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, mapabilis at maging mas mabisa nawa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, salubungin mo nawa sa langit ang mga kapatid naming yumao na nananalig sa pangako ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan
ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao. Sa piling mo siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali para sa mga pamparokyang pabatid. Makiisa sa mga pamparokyang gawain tuwing unang Biyernes at Sabado ng bawat buwan. First Friday Devotion sa June 6, 2025. Banal na oras o Holy Hour sa ganap na 5 ng hapon, na susundan ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng gabi. First Saturday Marian Devotion sa June 7, 2025 sa Barangay 176 sa ganap na 3 ng hapon. At panghuli, ang Daughters of Mary Immaculate International, Cause of Our Joy Circle ay magkakaroon ng Medical Mission Project sa darating na June 15, 2025 at June 22, 2025. Mga araw ng linggo mula 6 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Para sa ibang impormasyon, mangyaring bisitahin ang kanilang tarpaulin sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. Sa bahaging ito ay tinatawagan ang mga nagdiriwang ng karawan sa buong buwan ng Hunyo na mangyaring lumapit sa harap ng santuaryo para sa isang pagbabasbas. Mga may birthday sa buwan ng June, pwede po sa harap.
Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak na nagbukas ng pinto ng buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, naway mapakita rin siya sa inyo ng may awa at papasukin kayo na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuluklok si Kristo sa kanan ng Diyos Ama ay makadamanawan ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa pagpasok ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.